Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagnihilalang ng Espiritu Santo.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At takipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa tibanal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing Kura Paroko, Reverend Father Danichi Uy. Dakilang pag-ibig, saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ang pagkapuot, pag-alinlang at yamot. Sundin ang landasin ni Jesucristo, at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig, saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay, ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas na matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asan at kung hanggang kailan sila magtatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila ay nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan.
Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo, tayo pong lahat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tugon. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Tugon. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupko, siyang mag-iingat. Tugon. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus na may pumunta rin sa pista. Ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas na pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi,
Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako may mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sa magandang araw sa inyong lahat. May tamang panahon. Sabihin nyo nga po. Ito po ang mensahe ng narinig nating kwento sa ating ebanghelyo ngayon. May tamang panahon. Narinig natin na ang mga Hudyo ay nagnanais, pinag-iisipan, pinagpaplanuhang patayin si Jesus. Mula nung mga nakalipas na ebanghelyo, nalaman natin na ang mga Hudyo ay galit na galit kay Jesus dahil nilalabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Yun yung nasa isip ng mga Hudyo. Nilalabag ni Jesus. Pero, totoo bang nilalabag niya? Hindi. No? Ginagawa lang niya kung ano ang mas mabuti. Hindi lang niya ginagawa yung tama. Ginagawa niya yung mabuti. Hindi lang ito matanggap ng mga Hudyo. Kaya nga, gusto nilang patayin si Jesus. Ang hirap lumugar, ano? Pagkatapos mong gumawa ng mabuti, talaga may ibang tao, iba ang pananaw. Iba ang nakita. Iba ang interpretasyon. Ito ang dahilan kung bakit iniiwasan ni Jesus pumunta sa Judea. Hindi dahil siya'y natatakot na mapatay. Takot ba siya? Hindi. Sa huli nga aakapin niya. Aakuin niya ang kamatayan. Hindi dahil siya'y takot mamatay, kundi dahil hindi pa niya panahon. Hindi pa niya oras. Hindi pa tamang panahon para harapin sila ni Jesus. Kaya masasabi natin na merong tamang panahon para sa lahat. Hindi ba? Si Jesus, meron siyang sense of perfect timing. Sense of timing. At sadya naman, merong tamang panahon para sa lahat. Hindi sunggab ng sunggab. Hindi sige ng sige. Hindi sugod ng sugod. Kailangan mo lang mag-intay ng tamang panahon. Gaya ng pagre-resign. Pagre-resign sa trabaho, hindi yan basta-basta. Hindi porke sumama loob mo sa boss mo, hindi porke nahihirapan ka, resignation ang sagot. Hindi. May tamang panahon. Ang pag-aasawa, ganun din. Hindi porke ang tagal nyo na. No, alam mo naman ang kabataan ngayon, no? 10 years na kami. Oo nga, 10 years na kayo, may ipon na ba? Okay ka na ba? Kaya mo na bang bumuo ng pamilya? May tamang panahon sa pag-aasawa, no? Huwag basta-basta. Well, ngayon pabata ng pabata yung mga magulang na nagpapabinyag, no? Bakit? Nagmadali. Hindi pa hinog, kumbaga, no? Hindi pa tamang panahon. No? Ganon din sa paglago natin sa buhay. Dapat natututunan natin ang konsepto ng tamang panahon. May tamang panahon. Hindi lang ito
magtuturo sa atin ng aral, kundi mag-iiwan sa atin ng karunungan. Gaya ni Jesus, hindi siya sumugod sa Judea sapagkat alam niya na wala pa doon ang tamang panahon. At para kay Jesus, may tamang panahon para sa lahat. At ang tamang panahon para sa kanya ay ang magpunta sa templo. Dumalo sa pista ng tolda. Alam niyo po, ang kapistahan ng tolda o yung Feast of Tabernacle, isang kapistahan ng mga Hudyo na pinagdiriwang bilang alaala ng dinanas nila sa Israel o dinanas ng mga Israelita sa disyerto sa loob ng 40 taon. Diba yung kwento? Mula sa Ehipto, tinaka sila, dinala sila sa disyerto. Sa loob ng disyerto, dumana sila ng hirap. Dumana sila ng matinding pagsubok. Matinding pagsubok kasi bagong buhay na. Bago yung buhay. Mula doon sa dating buhay, dinala sila sa disyerto. At ito yung pinagdiriwang nila, yung alaala. Nung nasa disyerto ang kanilang mga ninuno. At sa pistang ito, nagpapasalamat ang mga Hudyo sa pagpapalaya sa kanila ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pagpapasalamat dahil ang pistang ito ay may masaganang pananim. Di ba meron tayong ganong kapistahan? No? Yung nagpapasalamat sa masaganang pananim. Ano yon? Alam niyo ba yon? Kapistahan ni San Isidro. Di ba? Yung pananim, nagsasaya, nagpapasalamat. Pero bago ka magpasalamat sa araw na yon, bago dumating ang kapistahan na yon, anong ginawa mo? Nagtanim ka. Paano ka magkakaroon ng ani? Paano ka magpapasalamat kung wala kang paghihirap? Nagigets nyo ba yon? Diba? Kaya ka lang nagdiriwang kasi ikaw ay naghirap. Ikaw ay nagsikap. Ikaw ay nagtanim. Meron kang aanihin. May tamang panahon. At ito yung tinuturo sa atin. Ano po? May tamang panahon. Maghirap ka muna. Magtiyaga ka muna. Magsumikap. Magtiis. Dahil darating ang tamang panahon. Pero, ang tamang panahon, hindi lang iniintay, kundi pinagtatrabahuan. Ang tamang panahon, hindi lang iniintay, kundi dapat pinagtatrabahuan. Si Jesus, dahil hindi pa dumadating ang tamang panahon, nagturo sa templo. Gumawa ng mabuti. Ginawa ang plano ng Diyos. Yan dapat. At kahit tayo, habang nag-iintay sa tamang panahon, dapat nagtatrabaho, pinagsusumikapan, pinagtsatsagaan, at higit sa lahat, gumagawa ng mabuti. Alam nyo, kapag ikaw ay nagsisikap, kapag ikaw ay nagtsatsaga, kapag ikaw ay nagtatrabaho, maraming tukso. Ano po? Ito nga yung pinapakita sa atin ng ating unang pagbasa. Ano sabi? Ang masasama nakabantay sa mga mabubuti. Ang galing, no? Kaya alam mo, minsan 'di ba napansin mo yung tiyaga ka ng tiyaga, ipon ka ng ipon, tapos biglang may darating na tukso. Ano yung tukso, no? Biglang magse-sale. No? Biglang may bargain, no? Ano nangyayari? Nahulog na sa tukso. No? Kaya yung imbis na nagtiyaga ka, nag-ipon ka, biglang nawala. Paano darating ang pag-asenso, ang tamang panahon? Dito pa lang, nahulog ka na. Ang galing ng demonyo. Kasi ang demonyo, ang tukso, hindi niya gustong dumating sa'yo ang tamang panahon. Kung ikaw ay estudyante, ano ang tamang panahon? Makapagtapos. 'Di ba? Yung bang aral ka ng aral, no? Biglang isang araw, may magandang palabas.
No? Nanood ka sa halip na nag-aral. Kinabukasan, may exam, bagsak. No? Paano mararating ang tamang panahon? No? Sa mag-asawa, no? Ang tamang panahon, magdiwang ng anibersaryo. 'Di ba? Paano mo kayo magdidiwang ng anibersaryo? Kailangan pinagtatrabahuan. Pero dun pa lang, sa journey na yon, nahulog ka na. O di, hindi naabot ang tamang panahon. Kapatid, ito yung tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. May tamang panahon. Huwag kang mainip. Gawin mo ang mabuti. Pero mag-ingat. Dahil sa paggawa ng mabuti, nakabantay ang masama para tayo'y mahulog at magkamali. Pero papasanpat, pwedeng makabawi. Tuloy lang ang laban hanggang dumating ang tamang panahon. Sa bawat pagkakataon at sa bawat sitwasyon, meron laging tamang panahon. Hindi lang ito iniintay, kundi pinaghahandaan. Dahil masasabi natin, tama ang panahon kapag ang lahat ay napaghandaan. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo akayin kami mo patungo sa iyong kaharian. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami tungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukulang
siguro lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik tungkuling nabanaan. Buksan ang aming palad, sarili marialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Tumayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami ay maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ay bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kalitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kalitasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Nais ko pong imbitahan kayo bukas para sa ating Parish Lenten Recollection. Pagkatapos po yan ng 6:00 ng gabing misa. Attend po tayong lahat, no? Ito'y kasama o bilang paghahanda natin para sa darating na mga mahal na araw. Muli po, ang ating Parish Lenten Recollection ay sa ganap na 7:00 ng gabi. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pong ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling.